Midnight Man. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng channel nyo, Sir Mac. Ako po si Ricky, isang manager sa convenience store na minsan naging biktima ng panloloko. Napilitang sumulat upang ibahagi ang aking karanasan at kung paano ko ipinakulam ang taong nanloko sa akin. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2010 at isang alaala na hindi ko malilimutan. Nakilala ko si Ricardo noong 2009 sa isang pagtitipon ng mga homeowners at doon ko siya unang nakita. Bagong lipat lang siya at ng asawa niya sa hulugang bahay sa subdivision namin. Sa edad na 40 taon, ay mukhang marami na siyang napatunayan sa larangan ng negosyo base sa mga suot na mamahaling alahas at magagarang damit. May kaya siya, maraming ari-arian base sa kwento niya at may bagong biling kotse na nagmula sa investment niya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay nakatago ang isang madilim na lihim, ang kanyang pagiging scammer. Magaling siyang magsalita, puno ng karisma at tila alam na alam ang sinasabi. Naimbitahan niya akong mag-invest sa kanyang negosyong networking sa isang kumpanyang nagpo-promote ng malakihang income sa pagbebenta ng mga herbal na inumin. Isang investment scheme na ayon sa kanya ay magbibigay ng limpak-limpak na salapi sa maikling panahon. Nang dahil sa kanyang matatamis na salita at magagandang presentasyon, napaniwala niya ako at marami pang iba na mag-invest ng malaking halaga. Nung una ay maganda ang investment na inalok niya sa amin. Kumikita ako ng libo-libo sa kada invite ko ng taong mag-i-invest din. At dahil kumikita ako ron, nag-invest ako ulit gamit ang pangalan ng asawa ko, kapatid at mga anak ko para balik sa akin ang parte ng ibinayad ko. Umabot ang investment ko ng mahigit 100,000. Nagalaw ko rin ang pera ng store kung saan ako nagtatrabaho. Alam kong masama yon, pero nagtiwala akong maibabalik agad ang nagalaw ko sa mabilis na panahon. Makalipas ang mahigit 2 buwan, napansin kong nagkakaroon na ng problema sa aming investment. Hindi na kami nakakatanggap ng tseke. Hindi na rin makontak si Ricardo at ang opisina niya ay bigla ang nagsara. Nagsimula akong mag-alala at nagtanong-tanong sa iba pang nag-invest. Doon namin napagtanto na isa lamang pala yung malaking scam. Lahat kami ay nawala ng malaking halaga ng pera. Hindi lang kami ang biktima, kundi marami pang iba sa aming komunidad. Nagpatong-patong ang problema ko nun at ang labis na inaalala ko ay ang nagalaw kong pera ng convenience store. Kailangan kong maibalik yon bago ang quarterly inventory. Gumawa ako ng paraan. Nag-loan ako sa SSS at sa mga lending na may malaking tubo para lang makalikom ng 100,000. Humiram din ako sa ilang kamag-anak na nakakaintindi sa sitwasyong napasok ko. Hindi ko matanggap na ganun-ganun na lang mawawala ang pinaghirapan kong ipon. Nakaramdam ako ng matinding galit at puot kay Ricardo. Gusto ko siyang parusahan at itama ang kanyang kasalanan. Matagal ang proseso ng pagsasampa ng demanda, kaya hindi ako kontento na hindi man lang ako makagante sa kanya. Naisip ko noon ang kwento ng aking lola tungkol sa kulam, na pwedeng parusahan ng taong kaalitan mo sa pamamagitan ng kulam. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda at sa ilang kaibigan kung sino ang may kilalang mampabarang o mangkukulam. Doon ko nakilala si Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa kanyang kakayahang magkulam. Parang wala na akong ibang pagpipilian nun kundi ang lapitan siya. Nang makaharap ko si Aling Marta, ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon
at ang galit na nararamdaman ko kay Ricardo. Hindi ako nagdalawang isip na bayaran siya para magawa ang kulam. Parang isang kontrata na hindi ko pwedeng bawiin. Inabot ko sa kanya ang pera at nangako siyang gagawin ang lahat upang maparusahan si Ricardo. Ibinilin ko lang na wag papatayin para may pagkakataon pa ring mabawi ang pera ko. Makalipas ang ilang linggo, may mga balitang kumalat at nakarating sa amin na si Ricardo ay nagkakasakit. Ayon sa mga nakarinig, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sanhi. Nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang sintomas. Matinding pangangate sa buong katawan, pagsusuka ng dugo, at panghihina ng kanyang mga kalamnan. Nasa ospital daw ito, pero walang makitang sakit ang mga doktor. Araw-araw ay lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Lumipas pa ang ilang linggo. Nabalitaan naming hindi na siya nakakalakad pa dahil naparalisa ang kalahati ng katawan mula baywang pababa. Sinasabi ng iba na karma ang inabot ni Ricardo. Ang sabi naman ng iba ay baka may sumumpa rito sa sobrang galit, kaya hindi mapagaling ng doktor. Habang lumalala ang kondisyon ni Ricardo, nakaramdam ako ng kaunting kaginhawaan at parang unti-unting bumabalik sa akin ang hustisya. Pero sa kabila nito, naroon pa rin ang pangamba, Sir Mac. Napapatanong ako kung tama bang pinakulam ko siya. Takot akong balikan ng kulam. Alam kong may mga albularyo na kayang magbalik ng kulam sa gumawa nun. Isang araw, kinausap kaming mga biktima ni Ricardo ng kapatid niya sa isang pulong sa clubhouse ng subdivision. Tinanong nito kung may alam kami kung sino ang posibleng nagpakulam kay Ricardo. Nag-alok siya ng kasunduan na kung saan magbabayad sila ng halagang na-scam ni Ricardo ng hulugan, kapalit ng pagbasag sa kulam, kung may nagpakulam nga sa kapatid niya. Gusto kong makita si Ricardo na magdusa dahil sa kanyang ginawa. Ngunit sa kabilang banda, alam kong mali ang ginawa kong pakikipagsabwatan sa mangkukulam at nangako naman silang magbabayad paunti-unti. Hindi ako umamin na ako ang nagpakulam kay Ricardo. Pero bumalik ako sa mangkukulam para itigil ang kulam. Siningil ulit ako para tumigil ito. At wala akong nagawa kung hindi ang magbayad ulit. Ayokong makipagtalo sa taong marunong mangulam at manakit ng kapwa. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Ricardo. Nagulat nga ang mga doktor at pamilya niya sa kanyang mabilis na paggaling. Binayaran na rin ng paunti-unti ang perang na-scam sa amin. Ngayon ay maayos na ulit ang aking buhay pinansyal, Sir Mac. Hindi na rin ako umulit na gamitin ang pera ng kumpanyang pinapasukan ko para lang sa sariling interes. Si Ricardo naman ay patuloy na namumuhay at naging aral din sa kanya ang kanyang ginawa. Maraming salamat, Sir Mac, sa pagkakataong maibahagi ko ang kwentong ito. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat na huwag mang scam. Hanggang sa muli po. Magandang araw sa inyo, Sir Mac. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jennifer. At nais kong ibahagi ang aking kakaibang karanasan na naganap noong ako'y 25 taong gulang pa lamang. Isa akong online seller ng mga Korean Bales clothing. Ang mga bales na ito ay murang damit na imported mula Korea, na patok sa mga tao. Maraming mga kababaihan ang nag-aabang sa bawat post ko
At sa umpisa ay maganda ang takbo ng aking negosyo. Dahil sa dami ng orders at mabilis na kita. Ninais kong palakihin pa ang aking negosyo. Pero sa likod ng bawat matagumpay na post ay may itinatago akong lihim. Hindi lahat ng items na naibebenta ko ay pinapadala ko sa mga bumili. Maraming beses akong nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang bayad ng mga tao nang hindi nila natatanggap ang kanilang order. Sa simula ay nag-aalala ko na baka may magreklamo o magsampa ng kaso laban sa akin. Pero habang tumatagal, Sir Mac, nagiging kampante ako. Parati akong nagpapalsot na delayed lang ang delivery o kaya ay missing item. Hindi ko na rin nare-refund kapag ganun at binablock na lang ako ng mga bumili. Napakaraming order at tila hindi mahuhuli ang aking modus. Ang pera ay dumadaloy ng walang patid at ako ay nalulong sa mabilisang yaman. Isang araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang pangangate ng balat ko. Akala ko normal lang yon. Pero habang lumilipas ang araw, lalong lumalala ang pangangate. Nagkaroon ako ng mga pantal at sugat na tila hindi gumagaling. Sinubukan kong magpatingin sa doktor. Pero kahit anong gamot ang inireseta, tila walang epekto sa problema ko sa balat. Hindi lamang sa pisikal na aspeto ako nagdusa. Nagsimula akong magising ng bigla sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga bangungot. Nakakakita ako ng mga imahe ng mga taong galit na galit. Mga taong naniningil ng hustisya. Ang mga mukhang ito ay pamilyar. Mga mukhang nakita ko online. Mga mukhang nabiktima ng aking panloloko. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang aking kalagayan. Nagsimula akong makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan na para bang may gumuguhit na matalim na kutsilyo sa loob nito. Hindi rin ako makatulog. Hindi ako makakain ng maayos. Ang katawan ko ay unti-unting nanghihina. Ang dating makinis at magandang kutis ay napalitan ng mga peklat at sugat. Nagsimula na ring mapansin ng aking mga kamag-anak at kaibigan ng pagbabago ng anyo ko at ang palaging pagkakasakit ko. Nagtatanong sila kung anong nangyari sa akin. Pero wala naman akong maisagot. Kasi hindi ko rin alam. Unti-unting bumagsak ang negosyo ko dahil hindi ko na kayang asikasuhin ng mga order. Ang mga dating kaibigan at regular na buyer ay nagsimulang magduda dahil dumarami ang reklamo sa page ko at umiwas na sila sa akin. Sir Mac, sa paghahanap ko ng sagot, napadpad ako sa iba't ibang page ng albularyo at manggagamot. Lahat sila ay nagkakaisa sa isang bagay. May kumukulam daw sa akin. Isa sa mga albularyo ang nagsabi na ang kulam ay galing sa isa sa mga nabiktima ko sa aking panloloko. Sa takot ko, naalala ko ang lahat ng aking kasalanan. Yung mga mukha sa bangungot ko ay mukha ng mga taong na-scam ko. Ang mga sugat at sakit na nararamdaman ko ay tila parusa sa mga kasalanang nagawa ko. Wala akong ibang magawa kundi ang tanggapin na bunga ito ng ginawa kong panloloko. Naisip kong baka makatakas ako sa parusa kung lilipat ako ng lugar at maglaylo muna sa social media. Pumunta ako sa probinsya upang magpalipas ng panahon. Pero kahit saan ako magpunta, naroon pa rin ang mga pananakit ng katawan ko, ang makating balat ko, at ang takot. Walang makapagtanggal ng kulam na kumapit sa akin.
Habang naroon ako sa probinsya, nakatanggap ako ng message mula sa isa sa aking mga naging buyer. Nabigla ako kasi humingi siya ng tawad at nagsabing siya ang nagpakulam sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil sa galit na kanyang naramdaman at gusto niyang magbayad ako sa aking kasalanan. Nakiusap akong tanggalin na niya ang kulam na ibinigay niya sa akin at ibabalik ko rin ang pera niya. Pumayag ang buyer kong yon sa pakiusap ko. Ilang araw ang palugit na hiningi ko para malikom ang malaking halaga na na-scam ko. At pagkatapos kong mabayaran yon, ay unti-unti na ring gumaling ang mga sakit ko. Nawala din ang mga bangungot na gabi-gabing nagpapahirap sa akin. Umimpis na rin ang mga pantal sa balat ko. At nawala na ang kate na nararamdaman ko. Natutunan kong harapin ang kasalanan ko, Sir Mac. Binalikan ko ang lahat ng aking nabiktima. At humingi ako ng tawad sa kanila. Ibinigay ko ang natitira kong pera upang mabayaran ang aking mga naging utang. Humingi rin ako ng tulong sa mga magulang ko para ibalik ang pera sa ilan pang na-scam ko. Ayoko na ulit maranasan ang paghihirap ng isang kinukulam. Unti-unti, naramdaman ko ang paggaan ng aking loob. Hindi man bumalik ang dating sigla ng katawan ko, pero ang konsensya ko ay tila nabawasan ng bigat. Hindi ko na binalikan pa ang aking dating gawin ng panloloko. Sa halip naging tapat ako sa aking negosyo at sa aking mga buyer. Bagamat hindi na kasing laki ng dati ang kita ko, ang kapayapaan naman sa isip ko ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Maraming salamat, Sir Max, sa pagkakataong maibahagi ko ang kwentong ito. Naway magsilbing aral ito sa lahat na ang panloloko ay may kaakibat na parusa. Huwag tayong padadala sa tukso ng mabilisang yaman dahil ang kapalit nito ay maaaring higit pa sa ating inaasahan. Magandang araw sa inyo, Sir Mac. Ako po si Helen. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko sa aming bahay noon sa Antipolo. Ang bahay na yon ay nabili ng mga magulang ko 10 taon na ang nakalipas. Nung una, masaya kami sa aming bagong tahanan. Malawak ang bakuran. Sariwa ang hangin at tahimik ang kapaligiran. Isang perpektong lugar para sa pamilya namin na gustong makalayo sa mausok na syudad. Subalit ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Napansin ko na may kakaiba sa bahay na to. Palaging malamig ang isang bahagi ng sala. Kahit patirik na tirik ang araw, may mga pagkakataong ding bigla na lang nagbubukas at nagsasara ang mga pinto. Kahit walang hangin. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV sa sala, naramdaman kong may nakatitig sa akin. Hindi ako mapakali at pilit kong iniwasan ang pakiramdam na yon. Sinubukan kong ipagpatuloy ang panonood ng hindi yon pinapansin. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang malamig na presensya. Paglingon ko sa gawin ng pinto, nakita kong may nakatayong babae roon. Nakaputi siyang damit at mukhang basang-basa yun. Bigla na lang siyang nawala nang kumurap ako, Sir Mac. Inisip ko na lang na guni-guni ko lang yon. Hindi nagtagal. Naging mas madalas ang pagpapakita at pagpaparamdam ng babaeng multo sa akin. Minsan bigla na lang siyang lilitaw sa salamin sa banyo. O kaya ay naririnig ko ang kanyang hikbi habang nagluluto ako. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang kanyang pag-upo sa dulo ng aking kama tuwing gabi. Habang tahimik lamang siyang nagmamasid sa akin. Napapabalikwas ako ng bangon kapag ganun.
at bigla siyang mawawala. Dahil sa patuloy na pagpaparamdam ng multong yun, hindi na ako makatulog ng maayos. Nagsimulang mag-alala para sa akin ang mga magulang ko dahil napapansin nila ang panlalalim ng mga mata ko. Pero hindi nila nakikita ang multong gumagambala sa akin. Kahit ang kapatid kong si Lenita ay hindi siya nakikita. Ako lang ang pinipili niyang pakitaan. Unti-unti nang bumabagsak ang kalusugan ko, Sir Mac. Hanggang sa panaginip ko ay ginugulo na niya ako. May pagkakataon na sinasabi niyang nagsisisi siya kung bakit siya nagpakamatay. Minsan ay nakikita ko rin kung paano siya maghinagpis matapos maloko ng scammer. Ilang ulit din niyang pinakita sa panaginip ko kung paano siya nagpakalunod sa bathtub. Hindi ko na kaya ang ganoong eksena gabi-gabi dahil pakiramdam ko minsan ay ako ang nalulunod sa bathtub sa panaginip ko. Kaya ikinuwento ko na sa mga magulang at kapatid ko ang tungkol sa mga nangyayari sa akin. At sa multong nagpapakita sa akin hanggang panaginip. Sinabi ni Papa na nalaman niya sa kapitbahay namin na may isang babaeng nagpakamatay noon sa bahay namin. Ang pangalan niya ay Vicky. Ayon sa kwento, naloko siya sa isang malaking scam at nawala lahat ng kanyang pera. Dahil sa labis na depresyon, nagdesisyon siyang wakasan ang kanyang buhay sa pagpapakalunod sa bathtub. Simula noon, palagi na raw nagpaparamdam si Vicky sa mga tumitira sa bahay na yon. Hanggang sa sinapapa na ang nakabili. Napagkasunduan ni na Mama at Papa na magpa-house blessing para matulungan si Vicky na maging matahimik at tumawid sa kabilang buhay. Naisip ni Mama na magpatulong sa albularyo na pwedeng magtaboy sa masamang enerhiya na kumapit sa bahay. Matapos dasala ng pari ang bawat sulok ng bahay at pausukan ng insenso ng albularyo ng sumunod na araw, gumaan ang pakiramdam ko. Natigil ang pagpapakita ni Vicky sa akin at natigil na rin ang masamang panaginip. 5 taon din kaming tumira doon na walang pagpaparamdam si Vicky sa akin. Sa ngayon ay sa Tagaytay na kami nakatira. Pero nagbabakasyon pa rin kami sa bahay naming yon sa Antipolo. Hanggang dito lang po ang kwento ko, Sir Mac. Maraming salamat po. Sir Mac, isang mapagpalang araw po. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jern. Sarili ko po itong karanasan at sana ay wag ninyo akong husgahan. Dati akong may negosyo. Buy and sell ng mga second hand na sasakyan. Kaso hindi po nagtagal. Nalugi ako gawa ng nagkasakit ang asawa ko at kailangan ng buwanang check-up. Tapos ang mahal pa ng mga gamot niya. Hindi ko napaikot ng maayos yung pera. Nagkaroon din po ako ng kaliwat kanang utang. Hindi pa nga ako nakakabayad. Uutang na naman ako ng panibago. Minsan ipinantatapal ko din yung inutang ko sa ibang tao. Dumating sa puntong nag-resort na ako sa hindi malinis na paraan. Natuto akong mang-scam, Sir Mac. Nangalap ako ng mga taong mabibiktima ko online. Inaalok ko sila ng murang iPhone. Nagpapakita ako ng mga proof na legit seller ako. Nameke ako ng mga feedback at proof of purchase. Inedit ko rin yung mukha ko. Nagpagawa din ako ng mga peking IDs gamit yung peking mukha ko. Iba-ibang pangalan at iba't ibang mukha. Nag-work naman, Sir Mac. May mga customer akong nakuha. In short, kumita ako sa kanila. Malaki-laki din ang natangay ko sa mga ilang linggo kong pagsishare sa mga groups. Ang strategy ko, pre-ordered yung mga iPhone at may supplier akong kinukuhanan na galing pang ibang bansa. May down payment na 50%.
Tapos yung isang 50%, ibibigay nila kapag na-receive na nila yung item. Paghihintayin ko sila. Tapos kapag nainip na at kinukulit na ako, dun ko na sila ibablock. I-delete ko rin yung account at gagawa ng panibago. Malaki din ang kinita ko. Pansamantala kong natustusan ang pangangailangan ng asawa ko at ang kanyang gamutan. Pero hindi rin nagtagal yun dahil natuto na yung mga tao online. Nahirapan na ako mang-scam kaya wala akong choice kundi hikayatin yung ibang kakilala ko na umorder sa akin ng iPhone. Same strategy. Ang kaibahan lang ay ginagamit ko muna yung pera. Tapos ibinabalik ko sa kanila kapag nakakuha na ako ng pera sa iba. Kumbaga parang nangungutang lang ako pero hindi talaga ako nangungutang. Siyempre mga kakilala ko. Tapos alam pa nila kung saan ako hahanapin. Magpapanggap ako na biktima lang din ako. Gumagana naman Sir Mac. Ang sinasabi ko lang ay naloko din ako ng supplier. May iba nga na pinagbabantaan akong ipopost ako. Buti napapakiusapan ko. Yung iba naman, talagang kinukuhanan ko ng iPhone sa mga kakilala kong supplier para lang may proof ako na legit ako. May naskam akong isang estudyante, Sir Mac. Itago na lang natin sa pangalang Kate. Pinsan siya ng kakilala ko. Hindi ko siya inalok. Bigla na lang nagchat sa akin. May nakapagsabi lang daw sa kanya na nagbebenta ako ng iPhone. Pinadala niya sa akin yung pera. Hindi ko sana tatanggapin kasi bata pa. Kahit papaano ay nakonsensya ako pero wala eh. Kailangan ko talaga ng pera. Ilang linggo ang dumaan. Kinukulit na ako ni Kate. Ang lagi kong isinasagot ay manggagaling pa kasi overseas yung iPhone. At matagal bago dumating. Ayun, naniwala naman. Pero nagtaka ako kasi dumaan ang ilang linggo nang hindi siya nagpaparamdam. Napaisip ako. Baka ka ako di na umaasa doon sa iPhone. Kaso parang napaka-imposible naman. Tapos nag-down na siya. Isa pa ay gustong-gusto ng mga kabataan ngayon ng ganoong klase ng smartphone. Isang hapon nakakatapos ko lang maligo. Nagse-shave ako noon sa harap ng salamin sa banyo. Mahilig ako mag-sound sa Bluetooth speaker ko. Tapos nakabukas lang yung pinto ng banyo para rinig ko yung sounds. Tapos bigla na lang huminto yung tugtog. Nagtaka ko, Sir Mac. Hindi naman lowbat yung phone at nakasaksak naman yung speaker. Sumilip ako sa banyo. Natanaw ko yung phone ko. Hindi naman lowbat. Hinayaan ko na lang kasi nasa kalagitnaan ako ng pag-aahit. Sir Mac, pagbalik ko sa harap ng salamin, may babae akong nakita. Parang dalaga pa lang. Nakatayo sa likod ko. Masama ang tingin sa akin. Nagulat ako at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Lalo na nang makita kong nakalutang siya. Hindi sumasayad sa sahigang mga paa niya. Nahimatay ako sa sobrang takot. Nagising lang ako nang yugyugin ako ng asawa ko na kakauwi lang galing sa palengke. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. At habang inaalala ko yung nangyari, sabi ko pa sa misis ko, parang namumukaan ko yung babae. Isip ako ng isip nun hanggang sa naalala ko si Kate, yung estudyanteng na biktima ko. Dali-dali kong binisita yung profile niya. Wala namang ibang post kasi naka-private. Sinearch ko yung name niya at doon ko nakita yung mga post tungkol sa kanya. Patay na pala si Kate, Sir Mac. Ilang linggo na pala siyang patay. Kaya pala hindi na nagchat-chat sa akin tungkol sa order niya. Napaluha ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil naaawa ako at nakukonsensya na rin. Iniisip ko kung ako ba yung dahilan ng pagkamatay niya. Ang daming pumasok sa isip ko nun.
Na baka na-depress dahil sa akin. Na baka na-stress sa kakaantay ng in-order niya. Sa kakascroll ko, may nakita akong isang post. Kapatid niya ata yung nag-post. No more pain ate. Yon ang nakalagay. Nakahinga ko ng maluwag nun. Naisip ko na baka nagkaroon ng sakit at yon ang ikinamatay. Nagdesisyon akong hanapin yung bahay niya. Nangutang na rin ako ng pera kasi naisip kong ibalik yung perang ipinadala niya sa akin sa mga magulang niya. Buti nalaman ko yung address at pinuntahan ko. Nailibing na pala si Kate 1 linggo na ang nakakalipas. Pneumonia ang ikinamatay niya, Sir Mac. Nagkaroon daw ng komplikasyon at sepsis. Nagtaka yung mga magulang niya nang iabot ko yung pera. Sabi ko umorder sa akin si Kate ng iPhone. Kaso hindi dumating yung supply sa akin. Hindi naman na sila nagtanong pa. Nagpasalamat lang sila tapos umalis na ako. Sir Mac, laking pasasalamat ko dahil hindi na nagpakita ulit sa akin si Kate. Mabait pala na bata yon. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Alam kong may galit siya sa akin kaya siya nagpakita. Mula noon ay binago ko na yung sarili ko. Naghanap ako ng matinong trabaho. Kahit mahirap ay tsinaga ko. Ayoko nang bumalik sa dati kong gawain. Natuto din akong makontento sa buwan ng sahod. Kahit papaano naman, sumasapat yun sa aming mag-asawa. Palagi din akong humihingi ng kapatawaran sa nasa taas. Kahit alam kong hindi yun sapat para sa mga kasalanang nagawa ko. Hanggang dito lang po, Sir Mac. Salamat po.